Magandang araw mga kabayan. Pag-uusapan po natin ang komento ng ilan sa mga buaya ni Bonjing kung saan wala man silang magawa dahil kahit ayaw man nila tanggapin ang naging desisyon ng Senado na i-archive itong impeachment against kay Vice President Sara, kailangan nilang tanggapin ito. Ika nga sa ayaw at gusto nila dahil nagdesisyon na base po sa demokratikong proseso. Ito po yung idinaan sa pagbutuhan ang naging desisyon sa pag-archive ng impeachment against kay Vice President Sara. At siyempre, itong si Atras Abante, Atras Abante, yung tagapagsalita ni Martin Romualdez, pag-uusapan natin yan, na hindi pa rin matanggap na talagang wala na, dido na itong impeachment against kay Vice President Sara. At yung defense team naman ni VP Sara, hindi sila nagkukumpante dahil alam nila na traidor nga po itong si Bonjing. Ang dalawang halipores naman ni Bonjing, pangalanan na lang natin na si Chihuahua at itong si Representative Adjong, abay labis na napahanga naman sa galing na ipinakita ni Senator Marcolita, lalo na sa pakikipagdebate doon sa mga piling abogado, at ang isa po ay sinungaling pa nga sa kanyang Senate na naging ruling ng Supreme Court, itong si Risa Hontiveros. Okay, mga kababayan, ito panoorin natin ang video ito dahil grabe po ang grabe yung pagkahanga nila kay Senator Marcolita at sinasabing magaling talaga ito si Marcolita. Okay, panoorin nyo ito mga kababayan natin So, i-volume lang po natin ng konti. Si Senator Marcolita po ay, I'm sure hindi na ho kayo na-surprise dun sa kanyang stand. Siya po ang nag-file ng motion to for the archiving palagay po ba ninyo kahit pa paano naka-influensya siya dun sa mga ibang senators na dahil kasama po ninyo siya before at alam niya po kung paano ang naging proseso dito po sa Kongreso nung paghahain ng impeachment case. Do you think po na meron din siyang kahit pa paano influensya po dun sa mga senators to decide na magkakasama po sila sa motion to archive? Siguro mas masasabi na lamang po natin na si Senator Marcolita ay isang abogado. Mahusay din naman po. Alam naman po natin yan. Nakasama po namin dito sa House. Kaya siguro siya yung tamang tao na mas makakapagpaliwanag ng mga legal implications. Tama po yan, Siya yung tamang tao na magpapaliwanag ng mga legal na desisyon ng Supreme Court. At base roon sa sinabi ng Supreme Court, kung ano ang dahilan kung bakit na-ideklara ng constitutional at hindi tumaan sa tamang due process itong impeachment against kay Vice President Sara. Kasi iba po si Marcolita, hindi kagaya nito si Chihuahua mga kababayan po natin na isa rito sa may dapat pananagutan dyan sa syudad or city ng Maynila. Makakasagot sa mga tanong na po pwedeng ibato dito po sa kanyang motion. Kasi kung hindi po abogado ang mag-ahain ng motion, baka po mas lalo pong hindi ma-justify. So parang sinasabi niya dito mga kababayan po natin, dahil hindi abogada itong si Risa Hontiveros, hindi niya na-justify ang kanyang mga sinasite na rulings, bagkos ito po ay napahiya pa ng sinupalpal ng Supreme Court. Oy, Risa Hontiveros, sinungaling yung pinagsasabi mo. Parang sila mismo alam nila na talaga magaling si Senator Marcolita. Kaya ganyan nga, tinanggal nila si Marcolita sa mga komite dahil hindi na po pumapabor sa kanila. At alam nila na iba po yung galing at talino, tapang nitong si Senator Marcolita. Yung kanilang motion na ihahain sa plenaryo. There's no doubt naman po that sabi nga ni Chairman Joel na magaling naman talaga. Magaling naman talaga, Senator Marcolita. Hindi kagaya nyo, na mga sip-sip kayo at mga mukhang pera. Abogado at lahat bilang legislator. There's no doubt that his inclusion to the block is a strong addition doon sa kung ano man yung mga advocacies pinaglalaban nila. But as to whether or not this may have something to do with the voting, hindi ko natin alam kung ano yung dynamics ng mga senador. So, ito kasi ito yung mga lagi nilang pinapangunahan ang Senado. Lagi nilang pinapangunahan ang Supreme Court sa mga magiging decision. At lagi nilang tinutulak sa Senado na dapat daw po ay simulan na itong impeachment against kay Vice President Sara. O ngayon, anong sabi sa inyo ni Chis Cudero? Di ba? Na hindi siya yung takbuhan sa mga
kinakaaway nyo or kaaway nyo sa politika, hindi itong Senado. Diba? At siya ko yung naging move-on, siya ko talagang nagdepensa. So, yun lang po. Let's leave. So, aminado sila, no, na tama yung ginawa ni Marcolita. Talagang wala silang laban. O ngayon, medyo tinatanggap na nila na basura na talaga itong impeachment na ito. Buti naman. Talaga namang meron siyang alam kakayahan bilang isang legislator. Susundan natin yung naging Mukhang sumisip-sip na sila kay Marcolita. O ito si Atras Abante, no, hindi makamove on, no, at gusto pa rin talaga ma-impeach si VP Sara. Alam mo, sayang ito, no, naging spokesperson, pero mukhang hindi karapat-dapat na maging spokesperson itong pagmumuka nitong si Atras Abante. Para sa akin lang, mga bayan. positioning nila na they are archiving it because they are respecting the decision of the Supreme Court. Siguro naman, pag nagkaroon ng reversal, they will be consistent in their... Siyempre, kung may reversal, susundin pa rin nila yan. Susundin nila kung anong sasabihin ng Supreme Court. Ang tanong, hanggang assuming na lang kayo, no? Ang tanong, kaya nyo bang ipanalo yon? Kaya nyo bang bayaran ang lahat ng mga nasa Supreme Court? At kung babayaran nyo, tatanggap ba ang taga-Supreme Court para baliktarin ang kanilang desisyon? Kasi alam mo, masisira po yung credibility nila eh. Masisira ang Supreme Court mismo kapag no, pinaboran nila yung MR. Respect sa decision ng Supreme Court and revive it. Ang nakakapagtaka lang, may pagkakaiba pala ang forthwith saka sa immediately executory. When the articles of impeachment was transmitted Magkaiba talaga. Depende sa iyong pag-interpret. Depende nga yan. to the Senate, pumasok na kagad yung mandato ng Constitution sa Senado to try and decide forthwith. They wanted to see siguro yung word na immediately executory sa Constitution, but it is clear forthwith means immediately. Forthwith. Hindi makamove on kasi talo ka sa forthwith mo. Dito po sa nilabas ng Supreme Court na immediately executory na sinabi ng Supreme Court. So wala yung forthwith nyo yan. Kasi alam din po ng Supreme Court, no, na kayo ay namumulitika lang, na talagang alam ng Supreme Court yung purpose kung bakit kailangan tanggalin itong si Vice President Sara. Siyempre, hindi naman bobo yung Supreme Court. At siyempre, binasa ng Supreme Court, no, kung ano po yung laman ng petition ni Vice President Sara. At determine nila, oo, tama nga. Ito talaga ay isang pamumulitika lang na gusto tanggalin lang ng isang Martin Romualdez, Risa Ontiveros, at Lini Robredo, itong si Vice President Sara, para wala po silang mabigat, matindi, no, nakalaban pagdating ng 2028. Pero God is good, hindi po sila nagtatagumpay at labis pa ng kahihiyan ang inabot ng mga senador na dumipensa at papalabasin na tama yung proseso ng impeachment. So, bakit pa naglabas ang final arbiter o ang Supreme Court ng desisyon, no, na immediately executory kung talagang, iba, hindi naman nila kayang desisyonan, no, yung mga issue na yan, particularly po dito sa impeachment ni VP Sara. Mabuhay ang taga-Supreme Court, mga kabayan po natin, hindi dahil pabor sa atin, kundi talagang tiningnan nila kung ano ang nilalaman ng dokumento, ano yung nilalaman ng impeachment against kay Vice President Sara. Na-determine ng Supreme Court na ito po is politically motivated at wala pong magandang mangyari sa ating bansa kapag magpapatuloy ang impeachment trial na ito. Lalong-lalo na hindi sila dumaan sa due process. Kaya itong si Abante, si Chihuahua, no, dapat tanggapin na lang nila at harapin po ni Chihuahua yung accountability na sinasabi niya pag nagpaimbestiga na si Yorme diyan sa mga barangay hall, no, na pinatarayo niya sa mga kalye. Iyon. So, yan lang po muna yung ating update, mga kabayan po natin. Maraming salamat at huwag kalimutang i-like ang video ito. Thank you and God bless everyone.